Kumusta mga brad? Isa na naman pong panibagong motor na gawang China ang sinasabi nga po nilang pantapat sa Honda ADV 160. Pero kasi kapag sinabi nga po nating made in China, talagang kakaiba. Pagdating kasi sa specs at mga features, talagang tinotodo na nila. At hindi lang yan, yung mga itsura ng motor nila kung hindi ginaya, futuristic din yung mga design nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, isa na naman pong Chinese brand motorcycle na sinasabi nga po nilang pantapat sa ADV ni Honda. Ito nga po ang Letbe Mecha 150. Buti hindi naging Lot B. Katulad nga ng sinabi ko kanina, unique talaga yung mga design nila. Maliban na lang doon sa mga gaya-gaya yung itsura. Base nga po sa datingan niya, may pagka ADV din talaga siya. At parang binalik nga din po nila yung datingan ng mga sinaunang motor, yung parang box type. Pero syempre ito, modernong box type na. Subalit itong Letbe Mecha 150 nga po ay nilabas na doon sa Indonesia. Test drive na nga po nila. Okay naman daw. Magtatagal naman daw ng 1 linggo. Hindi, joke lang. Syempre agad nga po nila itong kinumpara doon sa Honda ADV 160. Nang sabi nga po ng iba, baka ito na daw ang tatapos or tatalo sa ADV 160. Na sa ngayon nga po mukhang imposible pang mangyari. Syempre kailangan mo nang may patunayan siya. Yung ADV kasi ni Honda, proven and tested na talaga yon. Kaya kung gusto niyang talunin si Honda, magpakitang gilas muna siya. At dahil dyan, pag-usapan muna natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Letbe Mecha 150, pero 160 nga po ito doon sa Indonesia, na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected, at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.8 horsepower at meron nga din po itong 14.7 Nm of torque, na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Supot. Kung sa bagay, hindi kasi Pinoy yung nakasampa. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/13 sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito po ay naka-dual channel ABS. Hindi talaga sila nagtitipid pagdating dyan. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 145 kilograms. So medyo mabigat nga po ito kung ikumpara doon sa Honda ADV 160 na tumitimbang lamang ng 133 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, katulad ng inaasahan, naka full LED na po. At maganda rin talaga yung mga disenyo ng mga ilaw niya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display, 7 inches TFT display. At ang espesyal nga din po dito sa motor na ito, meron po siyang camera. Meron na siyang built-in na dashcam. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga pa magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre meron din po itong TCS or Traction Control System. So bali sa ngayon nga po, tinitesting pa lang ito doon sa Indonesia. Pero doon sa China, available na po ito. At doon nga po sa kanila, meron po itong dalawang variant, standard at yung kanila nga pong hybrid. Syempre yung kanilang hybrid, yun po yung fully electric. Ang presyo nga po doon ng kanilang standard ay umaabot ng 12,970 Chinese yuan, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 103,000 pesos. Samantalang yung kanila nga pong hybrid ay nagkakalaga ng 15,970 Chinese yuan, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak naman ng 127,000 pesos. So base nga po doon sa kanyang specs at mga features na nabanggit ko kanina, panalo na rin talaga para sa presyo niya. Kung hindi siya made in China, yun ang sabi ng iba. Syempre sa lahat nga po ng pagkakataon, yun talaga yung magiging excuse niya, yung pagiging made in China niya. Kesyo, ang ganda na sana, okay na sana, panalo na sana, kaso made in China. O diba? Ganon talaga ang realidad. At ang isa pa nga pong masakit na realidad, wala tayong bounce kay Pai.